idol, andito kami ngayon mga kaibigan, mga idol, sa sinasabi nilang pinakamagandang ospital sa buong mundo. Ito yung ospital sa Mpao, mga kaibigan, mga idol, sa Barcelona. Wow, ano mo? Wow. Pero ngayon, mga idol, hindi na siya nag-ooperate bilang ospital, isa na siyang museum, mga idol. So, nakonstrukto noon pang 1902, mga kaibigan, ng isang architect na si Dominic Montaner, mga idol. Wow, check mo to. Sino magsasabi na dating ospital to? Tingnan mo naman, yung architecture. Wow. Then may mga video siya, parang hologram na video. Yan. Yung kung ano yung mga nangyayari noon sa loob ng ospital na to. Yung hallway, mga kaibigan, no? Tingnan mo naman, no? Ganong kayaman ang history ng ospital na to, mga idol. And way back 2004, isinarado na siya kasi merong ginawang bagong ospital na malapit dito. Ginawa nila siyang museum. Yeah! Ito yung kabuuan ng ospital na to. Wow! So, dito tayo nanggaling kanina. Ayon dito, meron siyang 12 pavilions. Ayon dito, no, isa daw sa anak ng architect na gumawa nito, yun yung si Luis Dominic y Montaner. Namatay yung kanyang isang anak, yung pangwalo, sa bronchopneumonia noong 1915 habang kinoconstruct itong pavilion na to. Wow! Sa labas na tayo, mga idol. So, meron siyang 12 pavilions. Wow! Tingnan mo yung labas dito, brad. Oh. Wow, ganda. Ay pala nito noon, no? Wow, tingnan mo naman, brad. Every pavilions, mga idol, meron siyang expertise. Yan. Tingnan mo naman, brad. Hospital ba to? Dating hospital ba to? Tingnan mo naman, brad. Malaki itong hospital na to, ha? Tsaka, mapuno. Maganda yung ambience, di ba? Kung dito ka mo hospital, brad, sigurado, gagaling ka kagad. Pasukin natin yung every pavilion. Wow. Para saan kaya ito? Ito yung mga x-ray ng araw. Ayan, oh. Tingnan mo naman, oh. Kasi ito yung parang, yan, aparato niya. Wow. Di ba? Parang ward din to. Yan. Tapos andito yung mga higaan. And even, di ba, nasa loob ka, tapos yung design niya pa rin, may mga designs pa rin. Yung ceiling, yung mga pader. Wow, lupit nitong, lupit ng ospital na to. Wow. Abandonado, museum. Ang galing lang, ano? Ang galing ng architect nito. Parang Gaudi style, ano? Alam mo yun, every pavilion, iba yung style ng architecture niya. Wow. Tsaka talagang detail. Di naman naman. Di naman naman. Sino makapagsabi ospital to, di ba? Ito yung ano, ito yung labas. So usually, dito yung pinaka-entrance nila. Uy, tingnan mo to. Wow. Ano mo naman to? Grabe, oh. Parang ka nasa simbahan. Pag nandito ka sa hallway na to, makikita mo yung Sagrada Familia. Ang ganda. Siyempre, nung na-construct to, sinimulang mag-construct 1902 to 1930. Siyempre, mga panahon mga 1930s to 1940s, 50s, 70s. Then World War II, mga idol. Wow, di ba? Pero still, na-preserve pa rin nila. Ang ganda. Nakalagay doon 1905. Wow! Ito yung waiting area. Ganda. Waiting area. Ano naman, ang ganda. Ito naman, isang kwarto. Siguro, mga doktor yung mga nakano rito, naka-assign. Mga upuan na lalaki, oh. Tsaka yung design, ang ganda.
na to. Tsaka yung vibrant ng mga kulay niya, ano? Ang gaganda. Yung kombinasyon ng kulay. Okay. Mga idol, no? So, close na. So, yeah, maganda siya. Maganda siya. Siguro nung talagang buhay na buhay yung, alam mo yun, yung nag-ooperate talaga totally 100% na nag-ooperate to. Ang ganda, maganda rito. Diba? Siyempre, yung mga tao, siyempre, hindi nga lang maganda, siyempre, may mga sakit yung mga nagpupunta rito. Diba? Pero maganda yung history nito, diba? At kakaiba. One of pinaka-the best, pinakamagandang ospital sa history ng Spanya, mga kaibigan, at pwede rin sa buong mundo dahil tinan mo naman yung architecture niya talagang napaka-solid. So mga idol, andito kami ngayon sa Petit Palace. Pero sa loob ng hotel na to, papasok ka sa hotel muna, sa entrance ng hotel, and then meron ditong isang public garden. Wow, di ba? Saan ka nakakita nun? Dadaan ko muna sa isang private na lugar. Hotel, hotel. Para makapasok ka sa isang public na garden. Wow. Something, di ba, kakaiba, di ba? Wala ka sa maniwala, Brad. Public place to. Ito sana ang daanan. Dito yan. Elevator. Tapos doon sa kabilang kali ka, lalabas. Ang problema, Brad, nung dumaan kami kanina, ang dami nakatambay at may nag-a-addict pa sa kalye. Yun ang malupit. Hindi ko i-advise na dumaan kayo doon. At sinaraduhan din kasi yung elevator para hindi makapasok yung mga tolongges na yan. Ito, hotel na yan. Yan, 3 building na yan. Wala kang ibang dadaanan, yung hotel lang talaga. Dahil nga sinaraduhan na yung elevator dito, kasi nga may mga pumapasok na mga tolongges. So, much better na saraduhan na lang yon. At syempre, kahit na paano dito, di ba, mababantayan nila kung sino yung pumapasok. Nagkaroon sila ng kasunduan dito eh. Yung hotel na pinasokan natin kanina, wala pa yan dati. So, itinayo yan sa isang kondisyon na magkakaroon ng access ang mga tao para makapasok sa hardin na to. Wow, sounds good na mga idol, no? Pwede naman nila ipagbili tong garden na to, pero sabi ng gobyerno, di ba, dapat namin isaalang-alang ang kaunting kaligayahan ng mga tao na magkaroon ng kalayaan, makapag-enjoy o ma-enjoy ang garden na to. Wow, sana all. Idol, hulaan nyo kung nasaan kami, mga brother and sister. Andito kami sa Palau Güell. Yes, sir. Palau Güell. Andito ako ngayon, parang underground siya. Basement daw to. Ito. Kasi nga, noong mga panahon na yun, hindi pa uso parking. Basement, pero yung basement, Brad, ang ganda. Pero mga kaibigan, mamaya, pag nasa taas tayo, ibibigay ko yung details. Yan. Kasi medyo madilim kasi dito eh. About, mga kaibigan, sa onting nalaman ko sa history ng Palau Güell. Akit tayo ulit, mga idol. Papunta sa taas. Kung anong meron doon sa taas, ito mga idol, ha? Yun, ito. Basement, ground floor, first floor, 2 floor, tapos yung rooftop. Itong Palau Güell, mga idol, isa itong parang, ano matawag dito, pavilion, mansion, di ko alam, pero malaki itong building, mga idol, na ang nagmamay-ari ay ang pamilya Güell. Pero, ang malupit dito, ang nag-design, architect ng bahay na to ay si Antonio Gaudí. Sino ba naman si Antonio Gaudí, mga idol? Siya lang naman ang architect at designer ng Sagrada Familia.
Dito na kami sa second floor. So, kinonstruct itong Palau Guel sa panahon ng 1886 hanggang 1890. Ginawa itong building na to ng pamilya Guel. Siyempre, headed by Eusebio Guel para magkaroon sila ng social gatherings ng mga elitista ng local Catalan dito sa Barcelona. Si Eusebio Guel nga pala yung may-ari nito. Isa siyang negosyante, mga kaibigan. At mayaman talaga siya. Noong 1984, napasama na to sa World Heritage List ng UNESCO. Isa to sa nalilimutan ng, alam mo yun, masterpiece ni Antonio Gaudí. Siyempre, pag sinabing Antonio Gaudí, maisip mo agad Sagrada Familia, Park Güell, pero ito hindi masyado nababanggit. Yung Sagrada Familia naman, nag-start na i-construct noong 1882. Tapos, ibig sabihin, habang kinoconstruct yung Sagrada Familia, so kinausap ni Eusebio Güell, si Antonio Gaudí, para i-design itong building na to. Then later on, binigay din ito ng pamilya Güell sa Barcelona Council. Itong building na to, tsaka yung Park Güell, binigay din nila. Geng. Ate, mira, Aki. Mira, guwapa. Sa rooftop na kami, mga idol. Yan. Kahit nasa rooftop na, binigyan pansin pa rin talaga ni Antonio Gaudí, Wow! Ayun. Ayun yung katedral. Kita rito yung Barcelona Katedral. Pero yung Sagrada Familia, hindi yata kita dito. Pero wow, kung lilibutin mo to, wow! Ayun, halos ng mga poste, Iba't ibang designs. Makikita mo, diba? Yan, mga gawa ng isang Antonio Gaudí genius. So ito mga idol, ito nakikita nyo, ito, 1, 2, 3, 4, meron pa doon, mga chimenea. Pinapakita lang, ito ng mga local Catalan, mga kaibigan, yung kanilang movement, mga kaibigan, sa pagiging genius, magaling, mga kaibigan, hindi lang sa negosyo, at siyempre, sa mundo ng arts. Bilang mga idol, ang simpleng history sa Palau Güell. Kaibigan, umuulan. Ang lakas ng ulan. Nabutan kami ng ulan, mga idol. Kaya mga kaibigan, kung bago ka sa aming channel, mga idol, ano pang naantay mo? Starting ngayon, mga idol, every Monday, ang ating upload, mga kaibigan, ng ating mga bagong vlog, mga kaibigan, lakas ng ulan. Ano pa inaantay nyo, Kaya kung bago ka sa channel na to, mga idol, i-like mo na. Mag-subscribe ka na, mga idol. At para maging parte ka ng Geng family. Nakitambay muna kami sa El Nido Restaurant, mga kaibigan. Boss, thank you, Salamat! Okay. Wala! Kami na tayo! Let's go!